Pumatak man ang araw o bumuhos man ang ulan, patuloy pa rin sa pagkayod si Edwin Corpus dito sa Barangay San Libo, Bayambang, Pangasinan. Bukod sa kita mula sa kanilang maliit na sari-sari store, dito sa bukid kung saan siya ay nakikiani lamang, sila kumukuha ng pang-araw-araw na panggastos. Ito mula nung dumating po ako galing Banbasa, tumutulong na po ako magtrabaho sa bukid. Buti na lang po, binigyan po ako ng pagkakataon nung tiyuhin po ng asawa ko na tumulong po sa kanilang sakaan para po makarecover din po kami sa gastusan. Lalong-lalo na po wala pareho po kasi kaming walang trabaho at umaasa po doon sa aming tindahan. Dating promodizer sa Maynila si Edwin, pero dahil sa liit ng sahod, naglakas loob siyang makipagsapalaran sa ibang bansa. Pero kalaunan ay napilitan ding umuwi matapos magkasakit. Nag-abroad po ako nung year 2018. Tapos after 2 years na na-diagnose po ako ng appendicitis doon. Kaya sabi po ng magulang ko, umuwi po muna ako para doon po magpagaling dito po sa Pilipinas. Ikinasil po kami ng asawa ko ng taong din po yun. Year 2019, nabiyayaan po kami ng baby. Kaya nag-decide po ako na hindi na bumalik at dito na lang po mag-umpisa. Kaya yan po, nag-umpisa po kami mag-alaga ng baboy. Madaling araw pa lamang, gising na si Edwin upang tumulong sa bukid at alagaan ang mga baboy. Hanggang isang araw, isang malaking pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. Nahulog po kasi yung malaking dito, tabla na may pako po. Tapos hindi ko na malayan, napakang ko po. Tapos yun po yung cause ng sanhi ng pagkasira po ng kidney. Sabi ni Edwin, dahil sa hirap ng kanilang buhay, imbis na ipatingin at ipagamot ang kanyang tinamong sugat, ay araw-araw na lamang siya umiinom ng painkiller na sinasabing naging dahilan ng kanyang chronic kidney disease. Mabuti na lamang at voluntaryong nag-donate ng kidney ang kanyang kapatid upang mailigtas ang kanyang buhay. Nung na-diagnose po ako ng October 2022, 2023 po, sinabi po ng kuya ko na magbo-voluntary po ako ng yung mag-donate po ng kidney ko na isa para po yan po kasi nga po mahirap yung dialysis para daw makawala po ako sa sakit na yun kasi halos nasa center na po ako noon lagi, dialysis pahinga. Tapos isang taon po kaming nag-process. Habang nagpa-process po, continuous din po rin po yung dialysis ko. 1 year, mahigit din po. Dahil sa kanyang sakit, lugmok sa pagod at sa pinansyal na aspeto sina Edwin. Kaya naman bawat araw na dumaraan, ipinagpapasalamat niya ng malaki kapag sila ay nakakaraos. Mahirap pero masaya naman po, tsaka mas okay na rin po ito kaysa sa ibang trabaho na hindi marangal. Parang sugal din po kasi ang pagsasaka, minsan panalo, minsan talo. Kagaya po nung nakaraan, marami pong lugi sa amin sa sibuyas, gawa po ng napiste ng yung arabas na tinatawag po, yung mga insekto po na gumagapang. Pursigido si Edwin na humingi ng tulong medikal para siya ay gumaling. Kaya ang 4 hanggang 5 oras na balikang biyahe para makahingi ng ayuda at maisagawa ang kinakailangan laboratorio, hindi niya alintana. Pag check up ko ma'am, gabi po ako lumuluwas ma'am kasi yung laboratory po namin ma'am kailangan makuha na ng dugo ng madaling araw bago mag-take ng anti-rejection. Kaya 10, 11 or 12 po ng madaling gabi lumuluwas na po ako pa Maynila para hindi po malit doon sa ma'am 5:30 to 5 to 6 a.m. na pagkuha na po ng dugo. Matapos ang kanyang check-up at laboratory exams, nagmamadaling umuwi si Edwin para naman maghanap buhay. Tapos makakauwi po kayo? Anong oras? Ano ma'am? 6, 7, 8 p.m. Hindi pare-parehas kasi ma'am sa lagay po ng traffic sa daan. Nakarating sa atin ang kwento ng buhay ni Edwin at matapos malaman ang hirap na kanyang tinitiis, walang pag-aalinlangan tayong tumugon para sagutin ang 5 buwan niyang gamutan. Para makita ang kanyang kalagayan,
Personal nating binisita si Edwin at dinalhan natin ng grocery supplies bilang pasalubong. Maraming salamat po kay ako Bicol Party List Congressman Saldico. Maraming salamat po sa na binigay niyo malaking tulong po sa aking gamutan. Kundi dahil po sa inyo, hindi po kami maabutan ng tulong. At Bakas sa mukha ni Edwin at ng kanyang pamilya ang galak at panibagong pag-asa dahil sa suportang kanilang natanggap mula sa Ako Bicol. Pangako ni Edwin, hindi niya sasayangin ang pagtulong sa kanya. At gaya ng mga binhi na kanyang itinatanim, payayabungin niya ang pag-asa sa kanyang puso para sa mas malinaw at mas magandang kinabukasan nila ng kanyang pamilya.